Mga kasamahan po natin kay Secretary Remulla. Secretary Remulla, you are excused. Thank you po. Senator De La Rosa, if you Thank have go ahead. Please Thank you, continue. Mr. Chair. Back to Yusek Bernardo. Yung, who is Minard Go? Minard Ngo, Minard Go? Ngo. Mr. Chair, please allow me po to, Maynard Ngu po, Ngu, NGU. Ito ba yung, mayroon lang ako information. I'd like to confirm kung ma-confirm mo na, kung ano ito, ang tawag to sa China. Parang, tawag to? Ha? Envoy po to China? Parang ganun po. Parang alam ko she is the envoy of China. Envoy to China. Apo, apo. Sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung pera. Binigay mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Pero, personally, nag-uusap kayo about sa project. Opo. Doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may dalawang beses po na napag-usapan namin ang mga tungkol sa proyekto. Ayun po, ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, personal kayo nag-uusap sa about the projects, pero pagbigay mo ng pera, hindi mo personal binigay sa kanya. Ibang binigyan mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Ganun po ang nangyari. Paano mo? Bakit doon mo binigay sa kanya? Nung pong nagbigay ako ng listahan kay Maynard Ngu, ang sabi po niya noon ay kukunin niya po doon sa kay Senator Cheese yung pondo. So may kausap mo dito, si Maynard Ngo. Si Maynard Ngu po ang... Hindi si Cheese. In that particular project po na sinasabi ko na narelease ng pondo sa Marinduque and Valenzuela, si Maynard Ngu po. So Maynard Ngo. Opo, Mr. Chair. At allegedly, sabi kay Cheese yun na project. Pero yung pong projects na yun, Tapos nung nagbigay ka ng pera, kay Maynard Ngo rin. Hindi mo direkta kay Cheese binigay. hindi po, Mr. Chair. Senator De La Rosa, with your indulgence. So, ang ibig mo sabihin, Yusek Bernardo, yung nagbigay ng project si Maynard Ngo, hindi po si Senator Cheese ang nagsabi, Yusek, bigyan mo ako ng project dyan, kundi si Maynard Ngo. Pagkatapos po ng aprubahan, binigay nyo yung komisyon kay Maynard Ngo rin, hindi kay Cheese Escudero. Paki-clarify po. Tama po, Mr. Chair. Kami po ni Maynard Ngu ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Cheese allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, Senator De La Rosa, narinig po natin yan sa mga ibang senador, nakausap lang po nung isang kasamahan namin, Senator Jinggoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face nila Alcantara. So, we have to make that clear po. Pati po yung dito kay Executive Secretary, nagpalabas na rin po ng statement ang OES na wala po siyang kinalaman dyan at ang kausap nyo lang ay si Yusek Try-Give. Try-Give po. Siya po yung nakausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Senator De La Rosa, please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganong nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam. But hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan
may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila, may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung aling-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung sa kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni Boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po maimamatch in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya yung flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, kayo gumawa ng gano'n? Opo. Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay So, Yusek kayo Robert. nga, in short, diskarte na ninyo yon Yes ni po, Your Honor. Yusek Bernardo. Na Yes po. mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So, Your Honor. yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Hindi po, Your Honor. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na SOP yon Ang sabi ko para po, kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong. Ito po ang sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So, you have to be clear with that dahil Yes po. yun lang. Yes, Mr. Chair, may I Yusek po? Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva dun sa mga sa Bicam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Bicam po kasi sa Bicam sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po nagsabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gaano dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero
Kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung ng... sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay. Next on the list is Senator Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Bago yung mga tanong ko, for the record lang po, Mr. Chair, pinaglalaban natin yung anti-corruption at pinaglalaban din po natin restorative justice, hindi death penalty. At pinaglalaban din po natin prison reform. For the record, Mr. Chair. Ngayon po yung mga, for the record lang po,